9 na araw na ang nakalipas mula nang ihatid namin sa huling hantungan ang pinakamamahal kong asawang si Roberto. Katatapos lamang ng aming pasiyam, isang tradisyon nating mga Pilipino para sa mga yumao, ngunit sa halip na kapayapaan, namamayani ang malamig at nakasasakal na hangin sa loob ng aming malaking bahay. Hindi ito dahil sa pighati ng pagkawala, kundi dahil sa isang paghihintay na puno ng paggaganid. Nakaupo ako sa isang sulok, suot ang isang simpleng itim na baro. Sa kabilang banda ay nakaupo ang aking biyena na si Doña Leticia at ang aking hipag na si Silvia. Kabaligtaran ng aking nadarama, walang mababakas na luha sa kanilang mga mata. Ang makikita lamang ay ang kislap ng kawalan ng pasensya. Hinihintay nila ang araw na ito, ang araw ng pagbasa ng huling habilin. Kasalukuyan ko pa ring pilit na inuunawa ang katotohanang wala na si Roberto. Ang sakit na umubos sa kanyang lakas sa loob ng nakaraang 6 na buwan ay naging napakabilis. Naging tahimik siya. Madalas na ikinukulong ang sarili sa kanyang silid-aralan. Inakala ko na iyon ang kanyang paraan upang tanggapin ang kanyang tadhana. Hindi ko kailanman inisip na may iba pa siyang itinatago. Ang pagmamahal niya sa akin ay palaging tapat, kahit na madalas itong bumangga sa puot ni na Doña Leticia at Silvia na hindi kailanman itinago. Mula pa noong simula ng aming pagsasama, ako ay isang manugang na hindi ka nais-nais sa kanilang paningin. Isang simpleng babae na walang pinagmulang mayamang pamilya. Bumukas ang pangunahing pinto. Isang lalaking nakasuot ng maayos na barong Tagalog ang pumasok. Siya si Ginoong Mendoza, ang personal na abogado ni Roberto. May dala siyang isang mabigat na lalagyan ng mga papeles. Agad na umayos ng upo sina Doña Leticia at Silvia, bakas ang pananabik sa kanilang mga mukha. Umupo si Ginoong Mendoza sa isang silya at tiningnan kaming tatlo. Ang tingin niya sa akin ay may halong awa at pagkaasiwa. Magandang hapon po Doña Leticia, binibining Silvia, at Ginang Rosa, bati niya sa isang formal na tono. Ayon sa tagubilin ng yumaong Ginoong Roberto, narito ako upang basahin ang kanyang huling habilin na pinagtibay ng batas. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil umaasa ako sa yaman. Gusto ko lamang marinig ang mga huling salita ni Roberto. Isang pagkilala marahil, isang palatandaan na ako ay naging mahalaga sa kanya. Kinuha ni Ginoong Mendoza ang isang malaking sobreng may selyo. Binuksan niya ito ng buong pag-iingat. Nagsimula siyang magbasa ng mga malalalim na salitang batas na nagpasakit sa aking ulo. Nakayuko lamang ako, nakatingin sa aking mga kamay na magkahawak. Dumiretso na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang hatian ng mga ari-arian, sabi ni Ginoong Mendoza matapos tumikhim. Para sa aking pinakamamahal na ina, Doña Leticia. Nakita kong ngumiti ng tipid ang aking biyenan. Ako, si Roberto, ay nag-iiwan ng buong pag-aari ng ating pangunahing kumpanya, kasama ang lahat ng sapi at obligasyong nakakabit dito. Ipinapamana ko rin ang malaking bahay na tinitirhan natin ngayon kasama ang lahat ng laman nito, at ang 3 mamahaling sasakyan ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Silvia. Ang ngiti ni Doña Leticia ay abot hanggang tainga. Nakuha nila ang lahat. Ang kumpanya, ang bahay na ito, ang mga sasakyan, eksakto sa kanilang nais. Susunod, patuloy ni Ginoong Mendoza, na tila humihina ang boses. Para sa aking kaisa, isang kapatid na si Silvia. Lumapit ng kaunti si Silvia upang makinig ng mabuti. Ipinapamana ko ang aking mga naipon at ang aking mga mamahaling tirahan sa gitna ng syudad, kasama ang lahat ng salaping nakatago sa bangko sa ilalim ng kanyang pangalan. Napasinghap si Silvia sa tuwa. Tumingin sa akin si Doña Leticia nang may pagmamalaki, na tila sinasabing, tingnan mo, wala kang makukuha. Naramdaman kong nag-init ang aking mga pisngi. Wala akong pakialam sa mga kayamanang iyon. Ngunit nasaan ang aking pangalan? Talaga bang kinalimutan na ako ni Roberto? Wala ba talaga akong halaga sa kanya? Tumikhim muli si Ginoong Mendoza. Sa pagkakataong ito ay mas malakas. Tila hindi siya mapakali. At sa huli, para sa aking pinakamamahal na asawa, si Rosa. Nag-init ang aking mga tainga. Pinakamamahal na asawa. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal. Ipinapamana ko ang kaisa-isang natirang pag-aari ng aking lolo. Isang lumang bahay na matatagpuan sa isang liblib na barangay sa probinsya ng Quezon. Ang buong tirahan ay nakasulat sa kalakip na papel. Katahimikan. Napakatahimik ng buong silid. Naririnig ko ang sarili kong tibok ng puso na tila sumasakit. Iyon lamang? Tanong ni Silvia na binasag ang katahimikan. Ang kanyang tono ay matalim at puno ng malisyosong pag-uusisa. Lumunok si Ginoong Mendoza.
Nakasaad din sa huling habilin na ang lahat ng personal na salapi ng Yumao ay ginamit na upang bayaran ang mga agarang obligasyon ng kumpanya bago siya pumanaw. Iyon lamang po ang natitirang pag-aari. At doon nangyari ang isang napakasakit na tagpo. Tumawa si Doña Leticia. Hindi isang maliit na tawa, kundi isang malakas at nakakabinging halakhak. Sumabog ang tawa niya na tila nakarinig ng pinakamagandang biro sa buong mundo. "Lumang bahay!" sigaw niya sa gitna ng pagtawa. Sa isang liblib na probinsya na hindi ko man lang alam kung saan. Sumunod na ring tumawa si Sylvia. Naghalo ang kanilang halakhak, pinupuno ang mamahaling silid ng lason. Talagang napakatalino ni Roberto. Naisip din niya kung saan ka talaga nababagay. Sa isang kubo kasama ng mga daga sa bukid, pang-aasar ni Sylvia. Tuluyan nang pumatak ang aking mga luha. Hindi dahil nawalan ako ng yaman, kundi dahil sa labis na panghihiya. At ang lahat ng ito ay isinulat at plinano ni Roberto. Ang sarili kong asawa, ang lalaking minahal ko, ang lalaking nangakong poprotektahan ako. Tiningnan ko si Ginoong Mendoza upang maghanap ng anumang paliwanag, ngunit nagmamadaling inayos ng abogado ang kanyang mga papeles. Tapos na po ang aking tungkulin dito. Ibibigay ko na lamang ang kopya sa inyo, Doña Leticia. Tumayo siya, tumango ng bahagya, at nagmamadaling lumabas ng bahay na tila tinatakasan ang susunod na mangyayari. Pagkasara ng pinto, tumigil ang tawa ni Doña Leticia. Ang kanyang mukha ay biglang naging malamig at malupit. Tiningnan niya ako na tila isang dumi sa kanyang sapatos. "Narinig mo iyon, Rosa?" Bulong niya ng madiin. "Wala ka ng lugar dito. Nakakuha ka lamang ng isang sirang bahay. Kaya para saan pa at narito ka?" Nauutal akong sumagot, ngunit ito rin po ang aking tahanan. Dito po kami tumira ni Roberto. "Noon iyon," sigaw ni Sylvia. "Ngayon, amin na ang bahay na ito at hindi kami makikigamit ng iisang hangin sa isang babaeng malas na tulad mo. Akala mo ba hindi namin alam? Mula nang magpakasal kayo ni Roberto, nagsimulang bumagsak ang kanyang negosyo. Hindi mo pa siya mabigyan ng anak. Wala kang kwenta." "Tama na, Sylvia," sabi ko, sinusubukang buuin ang natitira kong dangal. "Bakit? Magsusumbong ka kay Roberto?" "Patawad, ngunit patay na siya," pang-aasar pa niya. Tumayo si Doña Leticia. Naglakad siya palapit sa akin at pinagmasdan ako mula ulo hanggang paa. "Ngayong gabi rin, aalis ka sa bahay na ito." "Ano? Ngunit gabi na, saan ako pupunta?" Panik kong tanong. Sa labas ay bumubuhos ang napakalakas na ulan dala ng habagat. "Sa iyong kubo," sigaw ni Doña Leticia. "Pumunta ka sa liblib na probinsyang iyon. Iyon ang lugar mo ngayon. Sylvia, tulungan mo siyang mag-impake." "Hindi na kailangan," nakangiting sabi ni Sylvia. Dumating siya sa bahay na ito na may dala lamang isang lumang lalagyan ng damit. "Ako na ang kukuha." Tumakbo si Sylvia sa itaas. Ilang sandali pa, bumaba siya habang kaladkad ang aking lumang lalagyan ng damit. Inihagis niya ito sa makinis na sahig sa harapan ko. Ang ilang piraso ng aking damit ay lumabas mula sa sirang zipper. "Kunin mo ang iyong mga gamit at lumayas ka," utos ni Doña Leticia. Hindi ako makapaniwalang nangyayari ito. Napakalakas ng ulan sa labas. Hinawakan ni Doña Leticia ang aking braso nang mahigpit at sapilitan akong itinayo. Itinulak nila akong dalawa patungo sa pangunahing pinto. Masyado akong nabigla para lumaban. Nanghina ang buong katawan ko. Binuksan nila ang pinto at agad na humampas sa aking mukha ang malamig at basang hangin. Napakalakas ng ulan. "Lumayas ka." Malakas akong itinulak ni Doña Leticia kaya napadapa ako sa labas. Inihagis din nila ang aking mga gamit na bumagsak sa isang puding ng tubig. Pabagsak nilang isinara ang malaking pinto na yari sa kahoy. Narinig ko ang pag-ikot ng kandado mula sa loob. At pagkatapos ay narinig ko muli ang kanilang pagtawa. Naiwan akong nakaupo sa semento. Basang-basa sa loob ng ilang segundo. Naghalo ang luha at ulan sa aking mukha. Tiningnan ko ang malaking bahay na puno ng ilaw. 9 na araw ang nakalipas. Ako ay isang asawa sa loob ng bahay na iyon. Ngayon, itinaboy nila akong parang isang pulubi. Tiningnan ko ang piraso ng papel na ibinigay ni Ginoong Mendoza. Isang liblib na lugar sa Quezon. Wala na akong ibang pamilya. Hindi ako pwedeng manatili rito. Kahit nanginginig at basang-basa, pinilit kong tumayo. Kinaladkad ko ang aking mga damit patungo sa kalsada. Sasakay ako ng jeep patungo sa malaking sakayan ng mga pampasaherong sasakyan. Ngayong gabi rin, pupunta ako sa sirang bahay na iyon.
Ang paradahan ng mga sasakyan patungong probinsya ay tila isang maliit na impyerno. Halo-halo ang amoy ng aso, pawis, at basura. Nakakabingi ang busina at sigawan ng mga nagtatawag ng pasahero. Tinitingnan ako ng mga tao. Isang babaeng basang-basa, nakaladkad ang maruming gamit. Bumili ako ng tiket at ginamit ang huling perang natitira sa aking pitaka. Umupo ako sa isang sulok ng sasakyan at iniyakan ang naging kapalaran ko. Bakit mo ginawa ito sa akin, Roberto? Paulit-ulit na tanong ng isip ko. Naalala ko ang kanyang huling mga salita, 6 na buwan na ang nakalipas. Kung may gawin man akong hindi mo maiintindihan, ipangako mong magtitiwala ka pa rin sa akin. Ginagawa ko ang lahat para protektahan ka. Protection ba ito? Ang itapon ako sa mga malulupit mong kamay at bigyan ng isang bahay na sira-sira? Kinaumagahan, matapos ang mahaba at nakakapanakit ng katawang biyahe, bumaba ako sa isang maputik na kanto. Naglakad pa ako ng ilang kilometro sa gitna ng bukirin bago ko narating ang dulo ng barangay. Naroon ang bahay. Mas malala pa ito kaysa sa aking inaasahan. Sira-sira ang bubong, nababakbak ang pintura, at puno ng matataas na damo ang paligid. Isa itong abandonadong guho. Napaupo ako sa basa at maputik na lupa sa tapat ng sirang bakod. Wala na akong lakas. Nais ko na lamang mamatay doon. Ngunit habang nakayuko, may napansin ang aking mga mata sa gilid ng hagdanan. Isang halaman na tila inaalagaan ng maayos kumpara sa magulong paligid. Isang paso ng halamang sampagwita. Biglang pumasok sa isip ko ang isang lumang biro ni Roberto. Kung sakaling maghirap tayo, itatago ko ang susi ng bahay natin sa ilalim ng paso ng sampagita. Nanlamig ang buong katawan ko. Nanginginig ang aking mga kamay nang lapitan ko ang paso. Itinulak ko ito ng dahan-dahan. At doon, sa ilalim ng lupang nakakapit sa paso, mayroong isang malamig na bakal, isang malaking lumang susi. Hindi ito pagkakataon lamang, plinano ito ni Roberto. Gamit ang susi, binuksan ko ang mabigat na pinto ng bahay. Umikot ang kandado nang may malakas na tunog at dahan-dahang bumukas ang pinto. Madilim at maalikabok sa loob, ngunit habang humahakbang ako papasok, may naamoy ako. Isang amoy na pamilyar sa akin na nagpatayo ng mga balahibo ko. Ano ang naghihintay sa akin sa loob ng dilim na ito? Pumasok ako sa loob ng madilim na bahay. Ang amoy ng lumang kahoy na nara, alikabok, at dumi ng paniki ay naghalo-halo sa hangin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong isang amoy na kilalang kilala ko, ang banayad na amoy ng matapang na kapeng barako at ang paboritong tabako ni Roberto. Ang amoy na palaging nakakabit sa kanyang mga damit noong siya ay nabubuhay pa. Bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi lamang ito isang abandonadong bahay, ito ay isang mensahe. Kinaladkad ko ang aking maruming bagahe papasok. Pinuksan ko ang ilaw ng aking telepono na malapit na ring maubusan ng baterya. Inilawan nito ang isang malawak na sala kung saan ang mga lumang kasangkapan ay natatakpan ng mga maalikabok na puting tela. Napakaraming agyo sa bawat sulok at ang sahig na gawa sa kahoy ay tumutunog sa bawat hakbang ko. Tiyak na dekada na ang binilang mula nang may huling tumira rito. Ngunit ang amoy ni Roberto ay patuloy na humihila sa akin patungo sa isang pasilyo. Sa dulo ng pasilyo ay may isang saradong pinto. Itinulak ko ito at tumambad sa akin ang isang silid na lubhang kakaiba sa buong bahay. Kung ang labas ay tila sementeryo ng mga sirang gamit, ang kwartong ito ay buhay. Mayroong isang malaking mesa na gawa sa matibay na kahoy, isang komportabling silyang balat, at mga nagtataasang lalagyan ng aklat. Sa ibabaw ng mesa ay may naiwang lalagyan ng tabako. Dito pala pumupunta si Roberto. Sa tuwing sasabihin niyang kailangan niya ng tahimik na lugar para magpahinga, dito pala sa liblib na bahay na ito siya naglalagi. Bakit? Ano ang ginagawa niya rito? Iginala ko ang ilaw ng aking telepono sa mga dingding. Doon, sa tapat ng mesa, may isang bagay na hindi nababagay sa lugar. Isang malaking larawan na nakapaloob sa isang mamahaling itim na kwadro. Isa itong larawan ng isang sikat na tulay sa syudad ng Londres. Lumapit ako. Hindi kailanman nahilig si Roberto sa mga larawan ng ibang bansa. Palagi niyang ipinagmamalaki ang mga tanawin sa ating bansa. Bakit may ganitong larawan dito sa isang sirang bahay sa probinsya? Hinawakan ko ang kwadro. Napakatigas nito at tila nakadikit ng maigi sa dingding. Pilit ko itong inusog pakaliwa, pagkatapos ay pakanan. Ngunit hindi ito gumalaw, hanggang sa hinila ko ang ibabang bahagi nito. Nakarinig ako ng isang mahinang tunog. Umangat ang larawan na parang isang maliit na pinto.
at tumambad sa akin ang isang nakatagong kahon na bakal sa loob ng dingding. Isang makabagong taguan ng yaman na may mga pindutan ng numero. Napasinghap ako. Hindi ito isang pagkakataon. Ito ay isang napakadetalyadong plano. Ang panghihiya ni na Doña Leticia, ang masakit na huling habilin, ang susi sa ilalim ng paso ng sampagwita, at ngayon, ang kahong bakal na ito sa likod ng larawan. Lahat ay magkakaugnay. Tiningnan ko ang mga pindutan. Ano ang numero? Kailangan kong magmadali dahil nagkukulay pula na ang baterya ng telepono ko. Sinubukan ko ang kaarawan ni Roberto. Mali. Sinubukan ko ang kaarawan ko. Mali. Nagsimula na akong mataranta. Naisip ko kung paano mag-isip ang aking asawa. Siya ay isang taong lohikal, ngunit may sariling paraan ng pagpapahalaga sa aming pagmamahalan. Naalala ko ang araw ng aming kasal sa simbahan ng Quiapo. Ika-19 ng Disyembre, taong 2019. Nanginginig ang aking mga daliri nang pindutin ko ang 6 na numero. 1, 6, 1, 2, 1, siyam. Tumunog ito ng mahaba at matinis, kasunod ang pagbukas ng mabigat na pinto ng bakal. Umilaw ng berde ang maliit na bumbilya nito. Pigil hininga kong binuksan ng tuluyan ng pinto. Inilawan ko ang loob. Walang mga bungkus ng pera, walang mga ginto, walang titulo ng mga mamahaling lupa. Bumagsak ang aking balikat sa labis na pagkadismaya. Sa halip, 3 ordinaryong bagay lamang ang naroon. Isang maliit na bote ng malinis na tubig, isang pakete ng paborito kong biskwit, at isang lukot na kayumangging sobre. Ito lamang? Naisip ba ni Roberto na gugutumin ako sa lugar na ito? Kinuha ko ang sobre at pinunit ito ng walang pag-aatubili. Ang laman nito ay hindi isang sulat o tseke. Isa itong makapal na papel na may tatak ng isang tanyag na kumpanya ng eroplano. Isa itong tiket. Binasa ko ito ng paulit-ulit, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Isang tiket patungo sa Londres, at ang lipad ay bukas ng umaga. Ang pangalan ng pasahero ay nakapangalan sa akin, at ito ay para sa pinakamataas at pinakamahal na klase ng upuan. Napaupo ako sa maalikabok na sahig. Tuluyan nang namatay ang aking telepono kaya binalot ako ng dilim. Hawak-hawak ko ang tiket sa aking dibdib. Bukas ng umaga. Hindi lamang alam ni Roberto na palalayasin ako ng kanyang pamilya. Alam niya rin kung kailan ito mangyayari. Itinaon niya ang pagbasa ng habilin ng perpekto upang wala akong ibang mapupuntahan kundi ang bahay na ito. Naisiguro niyang makikita ko ang susi at ang tiket sa tamang oras. Ito ay hindi pagtataksil. Ito ay isang pagtakas na pinag-isipan ng isang dalubhasang utak. Ngunit ano ang gagawin ko? Wala akong pera. Wala akong dalang damit maliban sa mga basang-basang nakasilid sa aking bagahe. Hindi ako mahusay magsalita ng wikang banyaga. Darating ako sa isa sa pinakamahal na syudad sa mundo, bilang isang pulubing walang alam. Ngunit ang tubig at biskwit na ito ay isang mensahe mula sa kanya. Kumain ka at uminom bago ka umalis bukas. Kailangan ko ng karagdagang impormasyon. Kinapapak ako ang dingding sa dilim upang maghanap ng saksakan ng kuryente. Kung gumawa si Roberto ng lihim na silid, tiyak na may kuryente rito. Nahanap ng aking kamay ang saksakan. Kinuha ko ang aking kagamitan sa pagkakarga ng baterya mula sa aking basang bag. Isinaksak ko ito at ikinabit sa aking telepono. Ilang sandali pa, umilaw ang telepono ko, may kuryente. Binayaran ni Roberto ang kuryente ng sirang bahay na ito. Hinintay kong magkaroon ng sapat na lakas ang telepono bago ko ito binuksan. Pagkabukas na pagkabukas, sunod-sunod na tumunog ang mga mensahe mula sa mga taong nakikichismis sa nangyari sa akin. Binaliwala ko ang lahat ng iyon hanggang sa makita ko ang isang mensahe mula sa isang numerong hindi pamilyar. Ang numero ay nagmula pa sa ibang bansa. Ang mensahe ay dumating kanina pang nasa biyahe ako. Ang asawa mo ay nagbilin sa akin upang siguruhin ang lahat. Pumunta ka sa paliparan. Huwag magdala ng kahit ano maliban sa iyong sarili at iyong pasaporte. Inayos na ang lahat. Hinihintay ka namin sa Londres. Binasa ko ang mensahe ng 5 beses. Hinihintay ka namin. May mga taong naghihintay sa akin doon. May mga taong nakakaalam ng sikreto ni Roberto. Naglaho ang lahat ng pagdududa ko. Ito ay hindi na isang pagpipilian. Ito ay isang utos. Ito ang daang itinakda ng aking asawa para sa akin. Naalala ko ang sinabi niyang ginagawa niya ang lahat para protektahan ako. Ngayon ko naintindihan. Pinoprotektahan niya ako sa pamamagitan ng paggamit sa kasakiman ni na Doña Leticia at Sylvia. Ginamit niya ang kanilang kalupitan bilang mitsa para ilunsad ang aking pagtakas. Tumayo ako at uminom ng tubig. Kinain ko ang biskwit. Tiningnan ko ang labas ng bintana.
Nagsisimula ng magliwanag ang kalangitan. Malapit na ang umaga, wala na akong maraming oras. Kailangan kong umalis ngayon din dahil ang paglalakbay pabalik sa Maynila ay aabuti ng ilang oras, lalo na at kilala ang mga lansangan natin sa napakabigat na daloy ng trapiko. Kinuha ko lamang ang aking pasaporte at ang tiket. Iniwan ko ang aking basang bagahe, ang aking mga lumang damit, at ang lahat ng alaala ng aking nakaraan sa gitna ng silid na iyon. Lalabas ako ng walang dala, gaya ng utos sa mensahe. Mabilis akong naglakad palabas ng liblib na barangay. Sumakay ako ng tricycle patungo sa sakayan ng mga bus, at mula roon ay sumakay ako pabalik sa syudad. Puno ng kaba ang bawat paglipas ng minuto habang usad pagong ang bus sa malaking lansangan ng EDSA. Tulo ng tulo ang aking pawis. Basang-basa at gusot-gusot ang aking damit. Nang makarating ako sa paliparan, halos patakbo akong pumasok. Nakatingin sa akin ang mga guwardiya at iba pang mga pasahero na tila nandiriri sa aking anyo. Isang babaeng madungis at mukhang pulubi sa loob ng magarbong paliparan. Hinanap ko ang pilahan para sa aking eroplano. Lumapit ako sa nakangiting babaeng empleyado, ngunit nawala ang kanyang ngiti nang makita ako. Nauutal kong inabot ang aking pasaporte at ang tiket para sa pinakamataas na klase ng upuan. Tiningnan ako ng babae mula ulo hanggang paa, puno ng pagdududa. Tumawag siya ng kanyang nakakataas. Ngunit nang makita nila sa kanilang makina na totoo at bayad ang aking tiket, wala silang nagawa kundi ibigay ang aking pahintulot sa pagsakay. Ngunit hindi pa rito natatapos ang aking kalbaryo. Lumakad ako patungo sa tanggapan ng imigrasyon. Dito sa ating bansa, sadyang napakahigpit ng mga opisyal sa imigrasyon, lalo na sa mga babaeng naglalakbay ng mag-isa at walang dalang gamit. Napakaraming kwento ng mga taong hindi pinaalis at pinauwi na lamang. Pumarada ako sa harap ng isang seryosong opisyal. Tiningnan niya ang aking lumang pasaporte, ang aking mamahaling tiket, at ang aking madungis na anyo. Tumaas ang kanyang kilay. "Saan ka pupunta? At bakit wala kang dalang kahit anong bagahe, ginang?" Tanong niya sa isang malamig at nakakakilabot na tono na tila isa akong kriminal. Tiningnan niya ako ng matalim na tila binabasa ang aking kaluluwa. Papayagan ba niya akong makaalis o dito pa lamang ay guguho na ang lahat ng pinaghirapan ni Roberto? Bumilis ang kabog ng aking dibdib habang nakatitig sa akin ang opisyal ng pandarayuhan ng ating bansa. Ang kanyang mga mata ay parang mapanuring agila, naghihintay ng aking pagkakamali. Sa ating bansa, lalo na sa malaking paliparang ito, hindi biro ang harapin ang mga ganitong tanong. Marami na akong narinig na kwento tungkol sa mga kababayan nating hindi nakakaalis dahil lamang sa walang maipakitang sapat na patunay o kaya ay kulang sa dalang gamit at pinaghihinala ang magtatrabaho bilang kasambahay na walang papeles. At heto ako, isang gusgusin at basang babae na may hawak na tiket para sa pinakamahal na upuan patungong Londres at walang dalang kahit na anong bagahe. Kinagat ko ang aking labi upang pigilan ang panginginig ng aking baba. Huminga ako ng malalim at pinilit na maging matatag ang aking tinig. Namatay po ang aking asawa, ang unang lumabas sa aking bibig, ang totoo at mapait na katotohanan. Siya po ang nag-ayos ng lahat ng ito bago siya pumanaw. Mayroon po siyang naiwang mga papeles at kabiling-bilinan na kailangan kong puntahan kaagad ang kanyang mga kasamahan sa bansang iyon para asikasuhin ang mga naiwan niyang negosyo. Tinaasan ako ng kilay ng opisyal. Kinuha niya ang aking pasaporte at sinimulang buklatin ang bawat pahina. Nang makarating siya sa pinakadulong bahagi, natigilan siya. May isang nakadikit na papel doon na hindi ko napansin kanina noong kinuha ko ito sa madilim na silid sa probinsya. Isang selyadong dokumento na may tatak ng isang malaking kumpanya ng mga abogado mula sa ibang bansa at may kasamang sulat ng pahintulot mula sa embahada. Binasa niya ito at unti-unting nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Mula sa pagiging mataray, nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo, tanda ng pagkalito at pagkamangha. Bumaling siya sa kanyang makina at mabilis na nagpindot sa mga buto nito. Tumunog ito at may lumabas na mensahe sa kanyang harapan. Tiningnan niya ako muli, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang pandidiri sa kanyang mga mata. May halong paggalang na ngayon. Ibinalik niya ang aking pasaporte kasama ang aking tiket. Mag-ingat po kayo sa inyong paglalakbay, Senyora Rosa, at nakikiramay po ako sa pagkawala ng inyong asawa, mahinang sabi ng opisyal bago tatakan ang aking papeles. Nakahinga ako ng maluwag.
Halos manghina ang aking mga tuhod habang naglalakad palayo sa kanyang tanggapan patungo sa pintuan papasok sa mga eroplano. Nakapasa ako. Naisip ni Roberto ang lahat. Bawat butas, bawat posibleng maging hadlang, pinaghandaan niya. Wala siyang pinalampas na detalye para lamang masiguro na makakalabas ako ng bansa ng ligtas. Natagpuan ko ang aking sarili sa isang napakagarbong silid-hintayan na nakalaan lamang para sa mga piling pasahero na nagbayad ng pinakamataas na halaga. Napakatahimik ng lugar, may mga malalambot na upuan at nag-aalok ng mga mamahaling pagkain na nakahanda sa isang mahabang mesa. Tinitingnan ako ng mga mayayamang negosyante na naroon. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagtataka kung bakit ang isang babaeng tulad ko, na mukhang katatapos lamang makipagbuno sa bagyo at putik, ay nakapasok sa kanilang sagradong lugar. Ngunit wala na akong pakialam sa kanilang mga panghuhusga. Sanay na ako dyan. Ilang taon akong tiningnan ng ganyan ng aking sariling biyenan. Pumasok ako sa palikuran ng silid-hintayan at naghilamos ng mukha. Ginamit ko ang mabangong sabon doon upang alisin ang natitirang putik sa aking mga braso at leeg. Tiningnan ko ang sarili ko sa malaking salamin. Namumula ang aking mga mata dahil sa kawalan ng tulog at labis na pag-iyak. Ngunit ang Rosa na nakikita ko ngayon ay hindi na ang Rosa na nakaluhod at nagmamakaawa sa labas ng malaking gate kagabi. Nang pumasok ako sa loob ng eroplano, sinalubong ako ng isang napakabait na tagapaglingkod na babae. Dinala niya ako sa aking upuan na mas mukhang isang maliit na pribadong kwarto kaysa sa silya. Napakalambot nito at maaaring ibaba upang maging isang tuwid na kama. Binigyan niya ako ng malinis na maiinit na tuwalya upang ipuna sa aking mga kamay at inalok ng mga inumin na hindi ko mabigkas ang pangalan. Tubig na lamang po at kung maaari ay isang mainit na kape. Ang sagot ko habang pilit na isinisiksik ang aking sarili sa isang gilid dahil nahihiya ako na baka madumihan ko ang napakaputing tela ng inuupuan ko. Habang umaangat ang eroplano mula sa lupa, napakapit ako ng mahigpit sa hawakan ng aking upuan. Tumingin ako sa bintana at pinagmasdan ang pagliit ng mga matataas na gusali at mga kalsada ng Maynila hanggang sa balutin ito ng makapal na ulap. Paalam, bulong ko sa hangin kasabay ng pagpatak ng isang butil ng luha. Paalam sa mga pang-aalipusta ni na Doña Leticia at Silvia. Paalam sa mga araw na ginagawa nila akong parang isang utusan sa sarili kong pamamahay, na inuutusang magluto ng mga paboritong putahe nila tuwing may pista. Ngunit hindi man lang pinapaupo sa hapagkainan kapag naroon ang kanilang mga matapobreteng kaibigan. Paalam sa bansang naging saksi sa aking pinakamasayang araw sa harap ng altar at pinakamasalimuot na gabi sa gitna ng ulan. Sa loob ng 14 na oras na paglipad, hindi ako dinalaw ng antok kahit na parang bibigay na ang aking katawan sa pagod. Kumain ako ng kaunti mula sa mga inihandang pagkain at ginugol ang natitirang oras sa pag-iisip kung ano ang naghihintay sa akin sa kabilang dulo ng mundo. Lumapag ang eroplano sa paliparan ng Londres, kasabay ng pagbagsak ng malakas na ulan. Ang lamig na naramdaman ko pagkalabas ng eroplano ay nanunuot hanggang buto, tila tumatagos sa aking manipis at gusot na damit. 8 antas ng lamig, iyon ang sabi ng kapitan ng eroplano kanina bago kami bumaba. Niyakap ko ang aking sarili at kinuskos ang aking mga braso. Sumunod ako sa agos ng mga tao palabas. Nang makalagpas ako sa imigrasyon ng kanilang bansa, na naging madali dahil sa mga dokumentong inihanda ni Roberto, bumungad sa akin ang isang napakalawak na bulwagan na puno ng mga taong naghihintay ng kanilang mga mahal sa buhay. Napakagulo at napakaingay. Ang mga boses at salita na ginagamit nila ay hindi ko maintindihan dahil napakabilis ng kanilang pananalita. Parang umiikot ang aking paningin. Nasaan na ang mga taong dapat na maghihintay sa akin? Paano kung panaginip lang ang lahat ng ito? Paano kung totoo ngang pinabayaan na ako ni Roberto at ang tiket na ito ay isa lamang malupit na biro upang itapon ako sa lugar na wala akong kakilala at tuluyang mamatay sa lamig at gutom? Nagsimulang mamuo ang luha sa aking mga mata nang biglang may pumukaw sa aking paningin. Sa gitna ng mga nagkukumpulang tao, may isang matangkad na lalaking may puting buhok na nakatayo ng tuwid at kalmado. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na kapa na abot hanggang tuhod. Hindi siya mukhang nag-aalala o nagmamadali tulad ng iba. At sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit at magandang karatula na gawa sa makapal na papel. Nakasulat doon ang aking pangalan. Senyora Rosa. Huminto ang pag-ikot ng aking mundo. Iyon ang aking pangalan at ang dugtong na apelyido ng aking asawa. Isang titulo na hindi kailanman kinilala ng kanyang sariling ina. Ngunit narito,
sa isang dayuhang lupain. Ito ay nakataas ng may pagmamalaki at paggalang. Naglakad ako papalapit sa kanya nang nanginginig ang mga tuhod. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, ngunit walang bakas ng panghuhusga sa kanyang mga asul na mata. Sa halip, yumuko siya ng bahagya bilang pagbibigay galang nang tuluyan akong makalapit. Ako po si Rosa, ang garalgal kong pakilala, habang pinipigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting puno ng respeto. Maligayang pagdating, Senyora Rosa, sagot niya sa tuwid na wikang Tagalog, na may kaunting puntong banyaga, ngunit malinaw na malinaw. Ako ay si Ginoong Harrison, ang punong abogado ng iyong yumaong asawa rito sa Londres. Natigilan ako at halos mapanganga. Nakakapagsalita siya ng ating wika at kilala niya ang aking asawa ng lubusan. Handa na po ang sasakyan. Dugtong niya nang makita ang panginginig ng aking mga labi dahil sa lamig. Ang paliwanag na hinahanap ninyo ay hindi natin maaaring pag-usapan dito sa paliparan. Napakahaba ng kwento ng inyong asawa, at kayo lamang ang may karapatang makinig nito. Iginiya niya ako palabas ng paliparan patungo sa isang nakaparadang sasakyan. Hindi ito ordinaryong sasakyan. Isa itong napakahabang itim na auto na kumikintab sa ilalim ng ulan. Ang uri ng sasakyan na nakikita ko lamang sa mga pelikula tungkol sa mga hari at reyna. Pinagbuksan ako ng pinto ng isang tsuper na nakasuot ng uniforme at sumaludo pa bago ako sumakay. Nang pumasok ako sa loob, napakalambot ng mga upuang balat at napakabango ng paligid na tila amoy ng mga mamahaling bulaklak. Umupo si Ginoong Harrison sa tapat ko, habang umaandar ang sasakyan ng walang anumang ingay na maririnig mula sa makina. Binigyan niya ako ng isang mainit na inumin sa isang maliit na tasa upang maibsan ang aking panginginig. Matapos makahigop ng kaunti, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Sumabog na ang mga tanong na kanina pa bumabagabag sa aking isipan. Ginoong Harrison, parang awa niyo na po, ipaliwanag niyo sa akin kung ano ang nangyayari. Bakit ako nandito? Bakit ipinamana ni Roberto ang lahat sa kanyang ina at kapatid, habang ako ay tinapon niya sa isang sirang bahay sa probinsya? Akala ko ba ay mahal niya ako? Bakit kailangan niya akong ipahiya sa harap ng maraming tao at hayaang palayasin ako sa gitna ng malakas na bagyo? Huminga ng malalim si Ginoong Harrison. Tiningnan niya ako ng may malaking awa at paghanga. Ibinaba niya ang hawak niyang mga papeles at tumitig ng diretso sa aking mga mata. Mahal na mahal kayo ni Don Roberto, Senyora. Ang huling 6 na buwan ng kanyang buhay ay hindi niya iginugol sa pagpapagaling o sa pagpapahinga, kundi sa paggawa ng pinakamalaking plano para protektahan kayo. Protektahan mula saan? Tanong ko na may halong pagkalito. Mula sa kanyang sariling pamilya. At mula sa katotohanan kung sino ba talaga siya. Ang asawa ninyo, Senyora Rosa, ay hindi lamang isang simpleng negosyante sa Maynila na may maliit na kumpanya. Sa loob ng 10 taon, palihim siyang nagtayo ng isang napakalaking imperyo ng negosyo na umaabot sa iba't ibang panig ng mundo. Inilihim niya ito sa lahat, maging sa kanyang ina, dahil alam niya ang kakayahan nilang ubusin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. At ang puso ng imperyong iyon ay narito, sa Londres. Napakunot ang aking noo. Sumakit ang aking ulo sa dami ng impormasyong pumapasok. Imperyo? Paano ang kumpanya nila sa Pilipinas na labis na ipinagmamalaki ni Doña Leticia? Iyon ay isa lamang maliit na sanga, isang panakip butas, sagot niya ng may diin. Ang lahat ng tunay na yaman, ang mga malalaking kumpanya ng langis at asero, ang mga mamahaling lupain at gusali sa buong Europa, ang mga tago at ligtas na pera sa mga bangko, lahat ng iyon ay ipinangalan niya sa iisang inang kumpanya lamang rito. At bago siya mamatay, inilipat niya ang buong pag-aari ng kumpanyang iyon sa inyo. Kayo ang nag-iisang tagapagmana ng buong imperyo ni Roberto, Senyora Rosa. Nanlaki ang aking mga mata at napakapit ako ng mahigpit sa aking inumin. Hindi ko maproseso ang kanyang mga sinasabi. Ako, isang tagapagmana ng isang pandaigdigang negosyo? Kung ganon, ano ang ipinamana niya kina Doña Leticia at Sylvia? Ang bahay? Ang kumpanya sa Pilipinas na akala nila ay ang pinakamalaking kayamanan ng asawa ko. Ngumiti ng mapakla si Ginoong Harrison, isang ngiting may halong pait at katarungan. Ang ipinamana niya sa kanila ay hindi isang biyaya, Senyora. Isa itong nakamamatay na patibong, isang nakangangang hukay na sila mismo ang huhukay. Nang tanggapin ng iyong biyenan ang kumpanya at ang mga bahay ng may labis na kasakiman, tinanggap niya rin ang isang lihim na sinadyang gawin ng iyong asawa. Isang sumpa na nakatakdang sumabog sa mismong mga kamay nila sa lalong madaling panahon.
Ano ang ibig mong sabihin? Anong sumpa at patibong? Tanong ko. Kaba at kuryosidad ay naglalaban sa aking dibdib habang nakatingin sa labas kung saan patuloy pa rin ang buhos ng ulan. Ano ang eksaktong iniwan ni Roberto para sa mga taong nagpahirap at nagpalayas sa akin? Ang patak ng ulan sa salamin ng sasakyan ay tila sumasabay sa mabigat na kabog ng aking dibdib. Tinitigan ko si Ginoong Harrison, naghihintay ng mga susunod niyang salita na tila ba nakasalalay doon ang aking hininga. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa isang mahinahon, ngunit seryosong tono. Ang kumpanyang ipinamana ni Don Roberto sa kanyang ina ay lubog sa napakalaking utang, Senyora Rosa. Sa nakalipas na 6 na buwan, nang malaman niyang bilang na ang kanyang mga araw, ginamit niya ang pangalan ng kumpanya sa Pilipinas upang umutang ng bilyon-bilyong piso mula sa iba't ibang malalaking bangko. Napakunot ang aking noo. Umutang? Ngunit para saan? Wala namang bagong ipinapatayong gusali o negosyo si Roberto bago siya mamatay. Saan pa ba napupunta ang pera ng mga taong sakim sa kapangyarihan at karangyaan? Sagot ng abogado. Ginamit niya ang mga inutang na salapi upang bilhin ng buo ang malaking mansyon na tinitirhan ninyo noon. Ginamit niya ito upang bumili ng 3 bagong mamahaling sasakyan para sa kumpanya at binayaran niya rin ng buo ang mamahaling tirahan ng inyong hipag na si Sylvia. Lahat ng karangyaang tinatamasa nila ngayon ay binili gamit ang utang. Utang na nakapangalan sa kumpanyang walang atubiling tinanggap ni Doña Leticia. Natahimik ako. Unti-unting nagliliwanag sa aking isipan ang buong larawan, ang huling habilin. Ang mga ngiti ni na Doña Leticia at Sylvia nang marinig nilang sa kanila mapupunta ang lahat. Ayon sa batas, patuloy ni Ginoong Harrison, kapag tinanggap mo ang isang pamana, tinatanggap mo rin ang lahat ng obligasyon at utang na nakakabit dito. Itinakda ni Don Roberto na ang araw ng paniningil ng mga bangko ay babagsak eksaktong 1 buwan matapos basahin ang kanyang huling habilin. Wala silang kawala, Senyora. Sa oras na sumingil ang mga bangko, kukunin nila ang kumpanya, ang mansyon, ang mga sasakyan, at maging ang mga personal na kagamitan ni na Doña Leticia at Sylvia upang mabayaran ang utang na mas malaki pa sa halaga ng kanilang mga buhay. Nanginig ang aking mga labi at hindi ko napigilang mapatakip ng bibig. Napakatalino at napakalupit ng planong ito. Ibinigay ni Roberto sa kanila ang lahat ng gusto nila, ngunit isa itong lason na unti-unting papatay sa kanilang kahambugan. Ngunit bakit kailangan niya pa akong idamay? Bakit kailangan niya akong ipahiya at itapon sa kalye na parang aso? Umiiyak kong tanong, pinipilit unawain ang sakit na dinanas ko. Dahil iyon ang tanging paraan upang palayain kayo. Malambing na sagot ni Ginoong Harrison. Kilala ni Don Roberto ang kanyang ina. Kung iniwanan niya kayo ng kahit isang kusing, o kung nalaman nilang may bahagi kayo sa kayamanan, hindi nila kayo titigilan. Kukunin nila iyon sa inyo kahit na anong mangyari. Sisirain nila ang buhay ninyo. Kailangan niyang gumawa ng isang dula kung saan kayo ang pinakakawawa, ang talunan, ang walang kwenta sa paningin nila. Kailangan niyang siguraduhin na sila mismo ang magpapalaya sa inyo upang sa isip nila, tapos na kayo at wala na silang dapat pang alalahanin tungkol sa inyo. Habang sila ay nagdiriwang sa pag-aakalang nanalo sila, nailikas na kayo ni Don Roberto ng ligtas dito sa Londres, malayo sa sumpa at malayo sa kanilang kasamaan. Wala na akong nagawa kundi ang humagulgol. Ang lahat ng galit at hinanakit na naramdaman ko noong gabing palayasin ako ay napalitan ng isang napakalalim na pagmamahal at pangungulila. Minahal ako ni Roberto nang higit pa sa kanyang sarili. Ginamit niya ang natitirang lakas niya hindi para iligtas ang sarili sa kamatayan, kundi para itayo ang isang matibay na pader na magpoprotekta sa akin habang buhay. Huminto ang aming sasakyan sa tapat ng isang napakataas at kumikintab na gusali sa tabi ng isang malaking ilog. Iginiya ako ni Ginoong Harrison papasok sa isang pribadong ascensor na mabilis na umakyat patungo sa pinakamataas na palapag. Pagbukas ng pinto, tumambad sa akin ang isang napakaluwang at magarbong tirahan. Ang mga dingding nito ay gawa sa salamin kung saan kitang-kita ang buong siyudad ng Londres at ang sikat na tulay na nasa larawan doon sa lumang bahay sa probinsya. Lahat ng kagamitan ay moderno at nakaputi, napakalinis at napakatahimik. Ito ang inyong bagong tahanan, Senyora Rosa, nakangiting sabi ng abogado. Binili ito ni Don Roberto 6 na buwan na ang nakalipas at ipinangalan sa inyo. Sa ibabaw ng mesa doon ay may isang makina na naglalaman ng kanyang huling mensahe. Iiwan muna kita upang makapag-isa. May mga nakahandang damit para sa inyo sa silid tulugan.
Magkita tayo bukas upang simulan ang inyong tungkulin bilang bagong pinuno ng imperyo. Pagkaalis ni Ginoong Harrison, naiwan akong mag-isa sa gitna ng malaking tirahan na iyon. Nanginginig ang aking mga binti habang naglalakad palapit sa mesa. Sa ibabaw nito ay may isang bukas na makina at sa salamin nito ay nakapaskil ang mukha ng aking asawa. Pindutin ko ang isang maliit na buton at nagsimulang gumalaw ang larawan. Rosa, mahal ko. Ang boses ni Roberto na matagal ko nang hindi narinig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nanghina ang aking mga tuhod at napaupo ako sa silya. Sa loob ng makina, nakita ko siyang nakaupo, payat na payat. Humpak ang mga pisngi at malalim ang mga mata, ngunit may ningning ng determinasyon sa kanyang paningin. Tila nakunan ang mensaheng ito, ilang buwan bago siya tuluyang igupo ng sakit. Kung pinapanood mo ito ngayon, ibig sabihin ay nagtagumpay ang ating plano. Ibig sabihin ay nakarating ka na ng ligtas dyan sa Londres at nakatakas ka na sa kalupitan ni na Mama at Sylvia, patuloy niya, sabay ubo ng mahina. Patawad, mahal ko. Patawad kung kinailangan kong saktan ang damdamin mo. Nakita ko kung paano ka umiyak sa aking lamay. Gustong-gusto kitang yakapin noon, ngunit alam kong hindi maaari. Kailangan kong tiisin ang sakit na makita kang nagdurusa sa kamay nila para lamang matiyak na habang buhay kang magiging malaya. Tumutulo ang aking mga luha. Habang nakahawak sa malamig na salamin ng makina, tila inaabot ang kanyang mukha. Kilala ko ang pamilya ko, Rosa. Hindi sila titigil hanggat hindi kanila nauubos. Kaya ibinigay ko sa kanila ang isang barkong butas at papalubog na. Ibinigay ko sa kanila ang ginto na magiging bato. Ngunit sa iyo, aking mahal, ibinigay ko ang buong kaharian. Ang kumpanyang pamumunuan mo riyan ay ang bunga ng aking pawis sa loob ng 10 taon. Iyan ang iyong magiging kalasag. Wala nang mang-aalipusta sa iyo. Wala nang magpapalaya sa iyo sa gitna ng ulan. Ngayon, punasan mo ang iyong mga luha. Bumangon ka. Magbihis ka ng maganda, at pamunuan mo ang imperyo. Mabuhay ka, Rosa. Mabuhay ka para sa ating dalawa. Mahal na mahal kita hanggang sa kabilang buhay. Namatay ang ilaw ng makina at binalot muli ng katahimikan ang kwarto. Subsob ang ulo ko sa mesa habang humahagulgol. Inilalabas ang lahat ng pagod, takot at sakit na naipon sa aking dibdib sa mga nakalipas na araw. Umiyak ako para sa asawa kong nagbuwis ng kanyang natitirang oras para sa akin at umiyak ako para sa babaeng namatay noong gabing palayasin siya sa ulan. Nang maubos ang aking luha, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Pumasok ako sa malaking paliguan, nagbabad sa mainit na tubig at sinabong mabuti ang aking katawan hanggang sa mawala ang huling bakas ng putik at pighati. Sinuot ko ang isang napakagandang itim na kasuotan na hinanda niya para sa akin. Pagharap ko sa salamin, hindi na ako ang aliping manugang. Ako na ngayon ang reyna ng imperyo ni Roberto. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, 3 linggo matapos basahin ang huling habilin, isang napakagarbong pagdiriwang ang nagaganap sa dating bahay namin sa Maynila. Nagniningning ang buong paligid sa dami ng mga ilaw at palamuti. Punong-puno ang labas ng mga nagkikintabang mamahaling sasakyan ng mga kilalang negosyante, politiko, at mga taong nabibilang sa mataas na lipunan. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Doña Leticia. Suot niya ang isang napakamahal na pulang bestida at tila kumikinang ang kanyang leeg at mga braso dahil sa mga malalaking diamante. Sa tabi niya ay si Sylvia, nakasuot ng kumikinang na pilak na damit at walang tigil sa pagtawa kasama ang kanyang mga kaibigang kasing sakim niya. Ito ang gabi ng kanilang pagpaparangya, isang selebrasyon ng kanilang tagumpay at ng tuluyang pagkawala ng tinatawag nilang salot na manugang. Tinapik-tapik ni Doña Leticia ang kanyang kupita na may lamang matamis at mabula na alak upang kunin ang atensyon ng lahat. Tumigil ang malambing na tugtugin ng mga musikero at napatingin ang lahat sa kanya. Mga kaibigan, nagsimula si Doña Leticia na may malaking ngiti sa labi. Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Nais kong ialay ang inuming ito para sa isang panibagong simula. Isang simula na malaya sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang maging lintas sa yaman ng aming pamilya. Ngayon, tuluyan na kaming nakalaya sa mga dumi at basurang hindi nababagay sa aming palasyo. Nagtawanan at nagpalakpakan ang mga tao, bagamat may ilang nagbubulungan sa kalupitan ng kanyang mga salita. Itinaas ni Doña Leticia ang kanyang kopita. Handa na sanang inumin ang alak ng tagumpay nang biglang may nakakabinging ingay na nagmula sa labas. Isang sunod-sunod at malakas na kalampag ang umalingaw-ngaw mula sa malaking tarangkahan.
Bago pa man makakilos ang mga guwardiya ng mansyon, puwersahang bumukas ang malaking gate. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng formal na barong at mga seryosong uniforme. Wala sa kanilang mukha ang bahid ng kasiyahan. Dire-diretso silang naglakad patungo sa gitna ng selebrasyon, hindi pinapansin ang mga nagugulat na bisita. Tumigil ang musika at nabalot ng tensyon ang buong paligid. "Sino kayo?" Pasigaw na tanong ni Doña Leticia. Namumula ang mukha sa galit dahil sa pagkaudlot ng kanyang talumpati. "Sino ang nagpapasok sa inyo rito? Hindi kayo imbitado sa aking bahay. Umalis kayo." Isang matandang lalaki na may hawak na makapal na patong ng mga dokumento ang humakbang paharap. Tiningnan niya si Doña Leticia mula ulo hanggang paa, nang walang kahit anong takot. "Magandang gabi," panimula ng lalaki. Ang kanyang boses ay malamig at umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. "Ako ay isang opisyal at kinatawan ng samahan ng 5 pinakamalalaking bangko sa bansa at kasama ko ang mga tagapagpatupad ng batas mula sa korte. Kayo ba si Doña Leticia, ang bagong may-ari ng kumpanyang nakapangalan sa yumaong si Don Roberto?" Nakataas ang noo ni Doña Leticia at matapang na sumagot. "Ako nga! Ako ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. Bakit? Anong kailangan ninyo?" Tumingin ang lalaki sa mga nagkikintabang kagamitan, sa mga diamante ni Doña Leticia, at saka muling ibinalik ang tingin sa ginang. Binubuklat niya ang mga dokumento at inilabas ang isang papel na may selyo ng korte. "Naparito kami upang ipagbigay alam sa inyo ang isang napakahalagang kautusan." Ano kaya ang nilalaman ng kapirasong papel na iyon na tuluyang magpapabagsak sa pangarap ng mag-ina? Tiningnan ng matandang opisyal si Doña Leticia. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na awa o paggalang. Binuklat niya ang isang pahina ng dokumento at nagsalita ng napakalakas upang marinig ng lahat ng naroroon sa malawak na bulwagan. "Naparito kami upang ipatupad ang utos ng korte," panimula niya. "Ang kumpanyang ipinamana sa inyo ng inyong anak na si Don Roberto ay mayroong pagkakautang na umaabot sa bilyon-bilyong piso sa aming mga bangko. Ang mga utang na ito ay ginamit pambili ng mismong mansyong ito, ng mga mamahaling sasakyan at ng lahat ng karangyaang tinatamasa ninyo ngayon. Dahil hindi ninyo binayaran ang utang na lumagpas na sa takdang panahon, kinukumpiska na ng bangko ang lahat ng inyong ari-arian." Natigilan si Doña Leticia. Ang kanyang mapupulang pisngi ay biglang namutla. "Ano ang sinasabi mo? Nagsisinungaling ka. Malaki ang kinikita ng aming kumpanya. Walang naiwang utang ang anak ko." "Ang kumpanya sa Pilipinas ay isa lamang kabibe na walang laman," malamig na sagot ng opisyal. "Bago siya namatay, inilipat niya ang lahat ng tunay na pondo sa labas ng bansa. Ang natira lamang dito ay ang pangalan na ginamit niyang garantiya sa pag-utang. At bilang kayo ang sumumpa at tumanggap ng kumpanyang iyon sa harap ng batas, kayo rin ang umako sa lahat ng obligasyon nito. Mas malaki ang inyong utang kaysa sa halaga ng bahay na ito at ng mga sasakyan. Sa makatuwid, wala na kayong pag-aari." Napasigaw si Sylvia at tumakbo palapit sa kanyang ina. "Hindi maaari. Paano ang aking tirahan sa syudad? Paano ang aking mga naipon sa bangko?" Kabilang iyon sa kinuha ng bangko, binibini, dagdag ng isa pang opisyal na may hawak na kadena. "Pakiusap. Bigyan ninyo kami ng daan." Umpisahan na ang paglalagay ng tatak sa lahat ng gamit. Nagkagulo ang buong selebrasyon. Ang mga bisita na kanina lamang ay pumapalakpak kay Doña Leticia ngayon ay nagbubulungan at unti-unting umaatras palabas ng pinto. Ang iba ay hindi mapigilang ilabas ang kanilang mga telepono upang kunan ng larawan ang pagbagsak ng mapagmataas na ginang. Nagmamakaawa si Doña Leticia. Lumuluhod at umiiyak sa harap ng mga opisyal, ngunit hindi sila nakinig. Kinaladkad silang mag-ina ng mga tagapagpatupad ng batas, palabas ng kanilang sariling pamamahay. Suot pa rin nila ang kanilang mamahaling mga bestida. Umiiyak at sumisigaw sa kalsada, habang isinasara at kinakandaduhan ang malaking bakal na tarangkahan ng mansyon. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang kanilang kasakiman ang mismong humila sa kanila pababa sa kumunoy ng kahirapan. Naiwan silang walang tirahan, walang pera, at walang mga kaibigan, dahil ang mga taong nakapaligid sa kanila ay naroon lamang dahil sa kanilang yaman. 6 na buwan ang lumipas. Sa isang napakasikip at mainit na eskinita sa Tondo, kung saan ang mga bahay ay gawa lamang sa tagpi-tagping kahoy at yero, nakaupo si Doña Leticia sa isang sirang silyang plastik. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos at mabango, ngayon ay magulo at puno ng puti. Ang kanyang kutis ay umitim at kumulubot dahil sa init at pagod. Sa kanyang harapan,
Nakaupo si Sylvia na nagkakamot ng mga kagat ng lamok, suot ang isang kupas na damit. "Kasalanan mo ito lahat, ina!" Sigaw ni Sylvia, sabay hagis ng latang walang laman. "Kung hindi mo lang pinilit na kunin ang kumpanya, kung pinakinggan mo lang ang babala ng mga abogado noon, hindi sana tayo nagtitiis sa ganitong buhay. Kumakain tayo ng kanin na may asin araw-araw. Huwag mo akong masisisisi diyan, Sylvia." Ganting sigaw ng matanda. "Ikaw ang labis na naghangad ng magagarang sasakyan at mamahaling tirahan. Kung hindi ka naging maluho, may natira sana tayong pera pambayad sa utang." Nagsimula na naman silang magsigawan. Nag-aaway sa iisang maliit na espasyo, kinakain ng kanilang sariling poot at pagsisisi. Sila ay nakakulong sa isang impyerno na sila mismo ang gumawa. Samantala, libu-libong milya ang layo mula sa napakainit na iskinitang iyon, sa isang malamig at magarbong silid pulungan sa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa Londres, nakaupo ako sa kabisera ng isang mahabang mesa na gawa sa mamahaling kahoy. Suot ko ang isang madilim na asul na kasuotan na sadyang tinahi para sa akin. Ang aking buhok ay nakapusod ng maayos at ang aking mga mata ay puno ng tapang at karunungan. Kaya naman, ang ating pamumuhunan sa malinis na enerhiya sa Timog Silangang Asya ay hindi natin ititigil. Wika ko sa tuwid at formal na pananalita na buong pusong pinakinggan ng mga banyagang pinuno ng aming kumpanya. Ang pangmatagalang paglago nito ay nakahanay sa pangarap ng aking yumaong asawa, Ginoong Harrison, pakitiyak na maayos ng ating mga tauhan sa batas ang pagbili ng lupain sa bansang Vietnam sa susunod na linggo. Yumuko ng bahagya si Ginoong Harrison. "Masusunod po, Senyora Rosa." Tumango ang lahat ng mga nasa silid. Hindi na nila ako nakikita bilang isang asawang nagdadalamhati o isang babaeng walang alam. Nakikita nila ako bilang isang matalinong pinuno na kayang magdala ng kanilang negosyo sa mas mataas na antas. Sa loob ng 6 na buwan, nag-aral ako araw at gabi. Inaral ko ang batas, ang pananalapi, at ang pagpapatakbo ng kumpanya. Ginawa ko ito upang bigyang dangal ang sakripisyo ni Roberto. Nang matapos ang pagpupulong at lumabas na ang lahat, naiwan kaming dalawa ni Ginoong Harrison. Binuksan niya ang kanyang makina at nagpakita ng isang mensahe mula sa Pilipinas. Ito ay ang ulat na ipinapagawa ko buwan-buwan tungkol sa kalagayan ni na Doña Leticia at Sylvia. Binasa ko ang ulat. Nakita ko ang mga larawan ng kanilang tagpi-tagping bahay, ang mga kwento ng kanilang araw-araw na pag-aaway, at ang pagtataboy sa kanila ng kanilang mga dating kaibigan. Wala akong naramdamang tuwa at lalong wala akong naramdamang awa. Ang nakita ko lamang ay isang kabanata na tuluyan ng naisara. Nakuha nila ang buhay na pinili nila para sa kanilang sarili. Isinara ko ang makina at tumayo. Naglakad ako patungo sa malaking salamin ng silid at pinagmasdan ang buong syudad ng Londres na nasa ilalim ng aking mga paa. Hinawakan ko ang maliit na kwintas sa aking dibdib kung saan nakatago ang larawan namin ni Roberto noong araw ng aming kasal. Hindi na ako ang Rosa na umiiyak sa terminal ng mga bus. Hindi na ako ang biktima na itinapon sa ulan. Nakuha ko na ang aking hustisya, hindi gamit ang galit at dahas, kundi gamit ang talino at pagmamahal. Ngunit habang nakatingin ako sa abot tanaw ng nagliliwanag na syudad, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan. Ang kapangyarihan at yaman na hawak ko ngayon ay umaakit din ng mga bagong kaaway na hindi ko pa nakikilala. Hanggang kailan magiging tahimik ang aking kaharian? At sino ang susunod na susubok sa tatag ng reyna ng imperyo?